Sino ang pamilyar sa Noah's Ark? Pamilyaro pa kayo? Yung Noah's Ark. Ano ba to? Ito ba yung sinakyan ng mga sundalo na maggera? No, ito ba yung ark na sabi niyang isang sundalo, I shall return, no? So hindi siguro ito, no, yung ark. Si Paul McCartney, hindi ko sino yun. So ito pong Noah's Ark, kung mapapansin po ninyo, no, nung ginawa ito at ito iniutos ng Diyos kay Noah, na ang sabing ganon ay gumawa at pagkatapos niyang gawin, ang bilin sa kanya ng Diyos ay maglagay ng iba't ibang klaseng hayop na magkakapares. Sa tingin niyo po, sino ang unang mas nakarating sa Noah's Ark? Siyempre, mabilis tumakbo. Di ba? Kasi, siyempre, pagka nung sinabing, pasok na lahat ng hayop, siguro unahan, no? Dahil siguro, baka inisip nyo, kung may isip yung katulad ng tao yung hayop, baka sabihin niya na baka wala akong mapapwestuhan, kaya kailangan ko mauna. Pero hindi po, no? Talagang ito'y ginawa ng Diyos para sa isang dakilang layunin niya, iligtas ang mga bagay na kanyang nilikha sa mundo. Pero, tingin nyo po, sino kaya ang hindi nakaabot? Sa tingin nyo, may hindi kaya nakaabot? Kung yung pagong kaya at yung snail lumabot kaya, sa palagay po ninyo. Di ba? Kasi mas mabilis tumakbo ang giraffe kaysa pagong. Di ba? Kasi kung pag-uusapan ay pabilisan, abay kawawa po yung mga mahihina. Pero dahil nilikha ng Diyos at sinabi ng Diyos, mangyayari at mangyayari ang mga bagay na nais ng Panginoon. Mabagal man, mabilis man, ang importante, kumikilala at nagpapatuloy sa dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Ngayon po, tayo ay nasa 5 series ng Mission Hearted. Nakailang city na kaya si Paul na kanyang pinuntahan mula sa second journey niya? Tatandaan niyo ba kung ilang city na ang kanyang pinuntahan? Meron tayo papakita dyan para mas maalala niyo po kung ilang city na niya ang napunta, o ilang city na ang kanyang napuntahan. Sa tingin niyo, meron na bang 10? Ayan. Mula dyan, makikita nyo, naka-16. Sa Corinth lang tayo no? 16. Pang-16 cities na ang kanyang napuntahan dahil sa kalooban ng Diyos ng pagmimisyon sa buhay ng maraming tao sa mundo. Handa ka ba napuntahan ng bawat city na ipagagawa sa inyo ng Panginoon? Kaya lang, minsan nakakalungkot, 5 taon na sa iglesia ng Panginoon, sa church ng Diyos, ni isang tao, wala pang nailalapit sa Panginoon. Pero si Paul, mula sa biyaya ng Diyos, nagpapatuloy siya kahit napakaraming pagsubok, mga hadlang sa buhay dahil sa naniniwala at sumasampalatay sa Panginoon, magiging instrumento siya ng Diyos kahit sa ang city na mundong ito siya dalin. Nung nabubuhay si Paul, ayan yung kanya mga napuntahan. So sa 16 lang muna po tayo sa Corinth. Dahil pagkatapos ng Athens, siya dumako patungo sa Corinth. So basahin natin ang Biblia mula sa Acts chapter 18, verse 21 hanggang 22. Tingnan po natin kung anong mga bagay ang ituturo sa atin ng Biblia, ng salita ng Panginoon sa buhay ng isang matapat na lingkod ng Diyos na sinuong ang lahat ng pagsubok para sa buhay ng mga taong ililigtas ng Diyos. Ikaw ba'y handang sumunod sa nais ng Diyos para sa mga taong ililigtas ng Panginoon? So, basahin po natin ang Book of Acts. Kung kayo po ay may mga Bible, buksan niyo po ang inyong Biblia sa Aklat ng Gawa o Acts sa chapter 18, verse 1 hanggang 22. Basahin po natin. Pagkatapos nito, umalis si Paul sa Athens at pumunta sa Corinth. Nakilala niya doon si Aquila, isang Jew na ipinanganak sa Puntos. Kararating lang niya galing Italy, kasama ang asawa niyang si Priscilla. Umalis sila doon kasi
iniutos ng Emperor Claudius na palayasin ang lahat ng Jews sa Rome. Nakipagkita si Paul sa kanila, tapos nag-stay siya doon at nagtrabaho kasama nila. Pare-pareho kasi silang manggagawa ng mga tents ang hanap buhay nila. Tuwing araw ng Sabat, nakikipagdiskusyon si Paul sa loob ng synagogue para kumbisihin ang mga Jews at Greeks. Pagdating nila Silas at Timothy galing sa Macedonia, binuhos ni Paul ang oras na pag-preach ng mensahe sa mga Jews. Pinuprove niya sa kanila na si Jesus ang Christ. Nung kinokontra siya ng mga ito at nilalait, pinagpag niya ang alikabok sa damit niya bilang warning at sinabi niya sa kanila, kasalanan ninyo na iyan pag may nangyaring masama sa inyo. Wala na akong kinalaman diyan. Simula ngayon, pupunta ako sa Gentiles, kaya iniwan niya sila at tumira sa bahay ni Titus Justus, isang Gentile na sumasamba sa Diyos. Katabi ng sinagog ang bahay nito. Verse 8, naniwala sa Panginoon ang leader ng sinagog na si Crispus, pati ang mga pamilya niya. Marami pa mga taga-Corinth na nakarating sa mensahe ang naniwala at nabaptize. Isang gabi, nagkaroon ng vision si Paul. Sabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, ituloy mo lang ang pagsasalita at huwag kang titigil. Kasi kasama mo ako, hindi ka masasaktan ng kahit sino, kasi marami akong tagasunod sa city na ito. Verse 11, kaya nag-stay si Paul doon ng 1 taon at kalahati. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Nung si Gallio ang naging Roman governor ng Achaia, nagsama-sama mga Jews, sinunggaban nila si Paul at dinala sa korte. Sabi nila, pinipilit na lalaking ito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa paraang labag sa batas. Magsasalita pa lang si Paul nang sabihin ni Gallio na sa mga Hudyo, kung tungkol ito sa krimen, sa isang krimen o isang maling ginawa, tama lang na pagbigyan ko kayong mga Jews. Pero dahil tungkol sa mga salita, pangalan at sa batas ninyo yang pinaglalaban ninyo, kayo na mismo ang mag-ayos niyan. Hindi ako magsasabi kung ano ang tama at mali sa mga bagay na iyan. At pinaalis niya sila sa korte. Sinunggaban nila ang lahat si Sosthenes, ang leader ng synagogue. Tapos ginulpi siya sa harap ng korte, pero hindi sila pinansin ni Gallio. Nag-stay si Paul sa Corinth ng maraming araw kasama mga disciples at saka siya umalis sakay ng barko papuntang Syria. Kasama niya sila Priscilla at Aquila nung nasa Caesarea. Siya, nagpagupit siya ng buhok dahil sa panata niya sa Diyos. Verse 19, dumating sila sa Ephesus at doon iniwan ni Paul sina Priscilla at Aquila. Pumunta sa synagogue, nakipag-usap at nag-explain sa mga Jews, ni-request ng mga tao na mag-stay pa siya ng mas matagal, pero tumanggi siya. Sabi na lang niya sa kanila, kung paalis na siya, babalik ako dito sa inyo kung iyon ang gusto ng Diyos. At umalis sa Ephesus, sakay ng barko. Pagdating niya sa Caesarea, pumunta siya sa Jerusalem at binati ang church matapos pumunta siya sa Antioch. Hanggang verse 22 lang po tayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa muling dakilang hapong ito na kaloob mo po sa amin. Mula sa maliwanag at makapangyarihang iyong salita na nahayag at narinig ng aming mga pandinig, O Diyos, hayaan mo po, Panginoon, na patuloy itong maunawaan sa patuloy na pagsama at pagkilos ng Banal na Espiritu
sa aming kalagitnaan, maging sa mga kasama namin via Zoom at sa iba't ibang panig ng mundong ito, Panginoon, at sa mga nakakarinig sa kanilang tahanan. O Diyos, salamat dahil mula sa iyong mayamang biyaya, ikaw ang Diyos na dapat na mapapuri at maparangalan dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas ng bawat taong nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo. Purihin ka, dakilang Ama. Ito po ang aming panalangin at pagsamo sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Nasa Corinth na si Paul. Nasa Corinth na po si Paul, no? Pagkatapos ng kanyang journey sa Athens, nagdiretso siya ng Paul. Ito yung pangalawang journey ni Paul mula sa panawagan ng Diyos para sa kanyang pagmimisyon. At bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo rin po ay inaatasan patungkol sa dakilang gawain ng Panginoon. Sa Corinth, makikita natin na ito'y capital city ng Atsaya, no? Isang city, parang ganito. Ano ba mga sakop dito? Quezon City? No. Maligaya, Quezon City. So, sakop tayo ng Quezon City. So, kung titingnan mo ang Quezon City, marami dito nakatayo mga maraming negosyo, iba't ibang mga katuruan patungkol sa church, patungkol sa mga bagay na nakapaloob doon sa city. Sa Corinth, ganun din. Mula doon sa napakaraming tao, mula sa 200,000 population, no, nakita ni Paul sa Corinth, may mga tao rito o mga guro na nagtuturo patungkol sa mga bagay patungkol sa relihiyon. No? Para sa panahon din po natin yan. Marami pa din sa panahon natin na nagtuturo ng iba't ibang relihiyon, pero hindi naman talaga sentro ang kaligtasan kay Kristo. No? Maraming taong ganyan sa ating lugar, sa kapanahunan ni Paul, na nagtuturo ng mga bagay na hindi angkop sa nais ng Panginoon. Isa pa sa nakita ni Paul sa Corinth, ay kung ikaw ay isang negosyante, dito raw mas marami kang, kung baga pa nag-invest ka sa Corinth, ay talagang lalaki ang puhunan mo sa negosyo. No? Kasi ito yung lugar na talagang parang, yung lugar na to, pagkatungkol sa negosyo, talagang parang, di ba dati, ito, example, Maligaya. Dati ang Maligaya, walang taong. No? 10 years lumipas, 2 taon, hindi kami pinalan ng Diyos na makabi ng pwesto sa bayan. Pero nung kami bagong kasal ng aking asawa, may nagbebenta sa amin dyan sa palengke ng halagang 10,000 lang. Pero tingnan mo ngayon na Maligaya, napakalago. Di ba? Kahit anong negosyo ilagay mo dyan, totoong papatok kasi ang dami ng tao. Kaya ganito yung nangyari sa Corinth. No, sa mga negosyo, maraming relihiyon na ang ipinakita at nakita ni Paul sa Corinth nung siya dumako dito sa Corinth na to. At isa pa sa napansin ni Paul sa Corinth, ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Lalo tigit yung church, no, na may mga tao, baka ngayon meron pa rin mga ganyan tao na alam niyo yon, yung may katuruan pa rin na bawal magwalis. Baka hindi mo malik ang swerte. Isang gabi nagwawalis ako dyan, may dumaan. Huwag ka magwalis, Noy, gabi na. Mawawala ang swerte. Pag hindi ka naman nagwalis, may swerte nga, mangangamoy ka naman. Kasi atapunan ng basura. May mga ganyang katuruan, di ba? Ang hindi raw lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarin sa paroroonan. Katuruan din natin yan. Mga bagay na natanim sa isipan ng tao, pero malayo doon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sino nakaabot ng ganong katuruan? Kaya yung mga tao, pag sumakay ng jeep, lingon na lingon sa pinanggalingan. Kasi baka raw hindi makarin sa paroroonan eh. Totoo ba yan? Di ba? So, hindi totoo yun. Yun ay katang isip lang. Ito yung mga bagay na nakita ni Paul sa Corinth. At isa sa pinaka-importante, bakit binibisita ni Paul ang Corinth? Dahil alam niya
may dakilang plano at kalooban ng Diyos. Kaya sa Book of Romans, chapter 8, chapter 1, verse 18 hanggang 22, kung mababasa nyo po yung aklat na yan, sulat nyo po para mabasa nyo po yung pag-uwi nyo. Yung akin pong ikinikwento sa inyo mga verse na binibigay. Sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang 32, mahabang verse po ito, 32 ba? O 32, diniscuss ni Paul ang lahat ng bagay patungkol sa hindi kalooban ng Diyos. Diniscuss ni Paul sa kanyang pagkasulat sa Roma, talagang sinasabi niya yung Corinth ay may mga bagay sa nakita na hindi kalooban ng Diyos. Kaya bilang isang lingkod ng Panginoon sa kapanahonan ngayon, alam mo at alam ko kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa hapong ito, sa ikalamang serye ng ating pong pagbabasa ng Bibliang series ng Mission Hearted, ay pinamagatan nating huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Ang Diyos ang nagsasabi niyan sa iyo at sa akin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Ang Diyos ang nagsasabi po niyan sa iyo at sa akin. Kaya sa Corinth, nung mag-stay si Paul dito, nung makita ito, ay talagang nakita niya yung mga bagay na hindi makakabuti. Pero dahil may tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ipinapahayag niya ang mabuting balita para sa kaligtasan ng mga tao. Amen. Kaya makikita natin dyan, sa ating pong pagbubulay-bulayan, may 4 na senaryo na tayong dapat makita mula sa talatang binasa po natin na ito ay isang patunay na ang katapatan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang Diyos noon, ngayon, kailanman ay hindi magbabago sapagkat may mga tao pa ding hindi pa lubos na nakakakilala sa Panginoon. Kaya tingnan natin ang unang mensahe ng Panginoon sa atin. Mula sa verse 1 hanggang verse 5, isang makikita po natin din sa binasa po natin na ang sabing ganun sa una nating pagbubulay-bulayan, ako ang tapat na Diyos na nagkakaloob. Amen. So, totoo ba yon? Na ang Diyos ang nagkakaloob? Hindi pwedeng sabihin ng isang Christian na lumago, dumunong, lumakas, naging instrumento sa kapaligiran, na sabihin niya galing sa kanyang sariling lakas. Nakakalungkot po yon. Yun ay kaloob ng Diyos sa kanya. Kaya ikaw at ako ay may kaloob galing sa Diyos. Dito makikita natin sa ating binasa mula sa verse 1 hanggang verse 5. Nabanggit ko po kanina, mula sa pagkatapos nito, nung galing siya sa Athens, pumunta siya sa Corinth. At doon sa Corinth, siyempre kapag pumunta ka sa isang lugar, sino yung pumunta sa isang lugar na may kakilala na? Ako, pumunta ako ng Cagayan, wala akong kakilala. Niusapan niya, hindi ko maintindihan eh. Para akong ilong tayo kung ano yung sasabihin ko kahit konduktor eh. Papa na Manong, wala naman akong ano, diba? Napagluganan nyo, parang ang hirap intindihin. Pero tandaan po natin, ang Diyos ang nagsasabi na siya ang magkakaloob. Sa pagmimisyon, sa pagbabahagi ng mabuting balita, tandaan po natin, Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Naniniwala ka doon? Kasi yung karunungang natanggap mo mula sa Diyos na makilala mo sa Jesus, yun din ang magiging instrumento ng Panginoon. Yung buhay mo rin ay magiging instrumento ng Diyos at ang Diyos ang magkakaloob ng mga bagay para sa iyong buhay. Bakit? Tapat ang Diyos. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya si Priscilla at si Aquila,
mga taong Hudyo na binanggit ng Biblia. At that time, pinalaya sila ng gobernador ng Rome. Kasi ang mga Hudyo, parang hindi sila welcome sa bansang Rome. Sa bansang Roma. Kaya pinapatalsik ang ibang Hudyo at hindi sila parang welcome na welcome sa lugar nila. Kaya nung itinapon si Priscilla at si Aquila sa Corinth, tama-tama naman, papunta si Paul. Diba? Ang ganyan na instruction ng Diyos. No? Apakagaling ng Panginoon. At talagang hindi siya nahuhuli, hindi siya naiiwan sa kanyang sa mga bagay na iniisip ng tao, kundi siya ay laging sakto sa lahat ng kanyang gagawin. At ang sabi ng Biblia, nung magpunta si Paul sa Corinth, nandun si agad sila, Priscilla at si Aquila. Nagkita agad sila doon. Hindi pa naman sinabi na, di ba, magkakilala na sila. Kasi sabi ng Biblia, nakilala lang doon ni Aquila ang isang Diyos, no, pinanganak. Tapos ang sabi pang ganon, ang nakatutuwa pa dito, sa tagpong ito, si Paul, si Priscilla, si Aquila, isa lang ang naging trabaho nila. O, di ba? Hindi sila hindi mangangapa si Paul na, ano kaya maging trabaho ko sa Corinth? Dahil misyonary ako, walang pagkain, at hindi ako pwedeng umasa sa kahit sino, bagamat may pagpapala ang Diyos, pero kailangan pa rin gumawa ng mga bagay patungkol sa kalusugan ni Paul, sa kanyang pangailangan. Amen. Kaya ang trabaho nila ay gumawa ng isang tent. Ayan, no? Isang tent. Ganyan pala ang tent nila. Sa atin, hindi tukod-tukod Sa camp, di ba? Yung tent. Konting ihip lang ng hangin, dumaan lang yung palaka, parang gigiba na yung tent. Pero sila, mahirap gawin yung tent. Lalo na to. Ang hirap gawin yan, no? Pero ginawa yan ni Paul nung makasama niya si Priscilla at si Aquila kasi kailangan nila ng kumita para sa pagmimisyon nila sa Panginoon. Makapansin mo sa panahon natin, pagka ang isang nanay, no, na hindi nakakilala sa Diyos, tapos yung anak nakakilala sa Diyos, sasabihin ng nanay, huwag kang mag-aasawa ng isang pastor. Kasi wala yang wala yang pinansyal. Mga ganun yung mga tao Tapos meron magkasabi ng kapag ka nag-ahanap buhay naman yung pastor, sasabihin naman ng ibang tao, ba't nagtatrabaho si pastor? Dapat sa church lang yan. Ay, kaya mo pakainin ng pastor mo? O sa church lang? Kung kaya pakainin, walang problema. Pero dahil ang pastor may kalusugan, may katawan, si Paul nagtrabaho sa tent. Amen? Kasama si Priscilla at si Aquila nagtatrabaho. Bakit? Para ipagpatuloy ang misyong ibinigay sila ng Panginoon. Siguro kung hindi nagtatrabaho si Paul, baka nagutom. May tutuloy kaya. Di ba? Kaya bilang isang Christian, bilang isang lingkod ng Diyos, magtrabaho. Kaya nga sabi ni Paul, tinuturuan nila, sa Corinth maraming tinuturuan patungkol sa ganitong buhay, pero dinadaya lang ng mga teachers, ng mga tagapagturo patungkol sa ganito. At kinukuha nila, hindi nila tinuturuan magtrabaho, kaya may mga bagay na nangyayari. Siyempre, pag nangyari yung mga bagay na, gagawin yan, di ba? Matututong magnakaw kasi hindi natutong magtrabaho. Kaya mga kabataan, pag nag-graduate kayo, magtrabaho kayo. Hindi pwedeng asa uli sa nanay, nakasandal. Christian, dapat maganda ang takbang, maganda ang patutunguhan, kung saan ang Diyos ang mapaparangalan. Kaya nung si Priscilla at si Aquila makilala ni Paul, kitang-kita naman na ito'y kaloob at plano ng Diyos. Di ba? Dahil sa verse 1 pa lang talagang hindi niya kilala, kung ni sa panaginip din hindi niya nakita. Tayo nga, di ba? Siguro kung naging engineer ako, dito kaya ako sa harapan ninyo? Sa tingin ninyo? Kung si Kuya Cesar naging abogado, dito kaya yan sa harapan natin? Bakit tayo nandito dito pare-pareho? Dahil may plano at ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng bagay na pangailangan natin. Kaya hindi malilimitahan ng Diyos. Kahit sabihin mong
ang tagal-tagal naman nung pinapanalangin ko, wait ka lang, ang Diyos ang magkakaloob niyan. Hanggat sumusunod ka doon sa kalooban ng Panginoon, mas mauunawaan natin kung ano ang talagang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Excuse lang po. Bale po, promise next time din na to papel. For the glory of God. Kasi nililipad eh. Kaya medyo inikot ko po yung video. Kahit pagpawisan po ako malaga eh. May bahagi ang mabuting balita ng Diyos. Ayun, nasa na ba ako? Yo, sa kay Priscilla, no? Tsaka si Aquila, na kung saan ay nakilala ng lingkod ng Diyos. Kaya kung tayo po bilang isang Kristiyano, kung tayo dadali ng Diyos sa isang gawain, huwag ka pong mag-alala kasi may mga taong inilaan ng Diyos sa buhay po natin. At ang nakalulungkot po dito, kung sa tingin lang tao, totoong napakasakit nito, nasa isang lugar ka, tapos maganda ang katatayuan mo ron, tapos may isang gobernador na nahalal, alalayasin ka sa isang lugar dahil hindi kayo welcome. Yun yung nangyari kay Priscilla at kay Aquila. Pero bakit? Niloob ng Diyos, nadalhin sila sa Corinth dahil ang Diyos ang bahalang magkaloob, hindi ang governor ng Rome ang magkakaloob ng kanilang pangailangan. Kaya tingnan natin to. At ang nakatutuwa pa, sabi ng verse 3, pagkatapos nag-stay siya doon at nagtrabaho kasama nila, pare-pareho kasi silang gumagawa ng twin. Ito yung mabuti, no? Kapag may trabaho, may negosyo, pinagpala ng Diyos sa pag-aaral, sa trabaho, binigyan ng magandang biyaya, kinalooban ng Diyos ng lahat ng bagay. Si Paul at si Priscilla, hindi nakakalimutan, pumunta ng sinagog. Sa kapanahon natin ngayon, tumaas ang negosyo, graduate sa magandang eskwelahan, nakapagtrabaho, pero nakalimutan ng Diyos pag-araw ng linggo. Iyon ang hindi po natin pahihintulutan sa puso natin. Dahil ang Diyos ang nagkaloob ng negosyo, ng trabaho, ng pag-aaral, ng karunungan, dapat mapapurihan ng Diyos. Dapat patungo sa pagmimisyon yung mga kinaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya si Paul at si Aquila, nung nagtrabaho, lagi nasa synagogue, no? Hindi kinalimutan ni Paul yung kanyang misyon sa Diyos. Yung pagbabahagi ng mabuting balita para sa mga taong hindi pa nakakilala. Kaya tuwing Sabat, sabi ng scripture, tuwing Sabat, nakikipag-diskusyon si Paul sa loob ng synagogue para kumbinsihin ang mga Jews at Greeks. So tayo, as a Christian, ilang years na ang Christian sa lugar na to? 12 years. Nakikipag-diskusyon po ba ang isang Kristiyano sa panahon ngayon? Minsan hindi na nakikipag-diskusyon. Minsan diskusyon nauuwi sa hindi mabuti. Pero si Paul, kapag nakipag-diskusyon, gamit ang scripture, gamit ang banal na kasulatan. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat kapag nakikipag-diskusyon ka sa isang taong hindi nakakilala sa Diyos, dapat salita ng Panginoon gagamitin natin. Papaano ka binago ng Panginoon? Papaano inayos ng Diyos ang buhay mo? Saang mga talata binanggit ng taong ginamit ng Diyos kung kaya't ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Dapat ganun din tayo. Si Paul ganun. Lagi scripture ang dala niya. Di siya nagdadala ng ibang balita. No? Di siya nagdadala ng mga liwayway. Di siya nagdadala ng kung anong dyaryo sa kanilang buhay. Scriptures lang. At hindi niya laging kinakalimutan. Naglakbay si Paul mula sa pinakasimula ng kanyang journey hanggang 16 na city, lagi nasa synagogue. Di ba? Bakit? Kasi nakakilala siya sa Panginoon. Sa panahon natin, nakakalungkot. Maraming mananampalataya wala sa synagogue, wala sa simbahan. Meron namang ibang grupo, kahit hindi mo pupuntahin sa synagogue, pero pag sinabi ng leader nila, pupunta. Alam mo, nagmamadali pa. No? Pero malayo sa kalooban ng
Panginoon. Kaya tandaan po natin, ang Diyos ay tapat, tandaan po natin na nagkakaloob. No? Kaya padama rin natin sa Diyos na tayo ay tunay na mayroong relasyon sa Panginoon. Kaya mula sa Corinth, dahil nauna si Paul, mula galing Athens patungong Corinth, at naiwan yung kanyang katim. Sino yung katim ni Paul? Tatandaan nyo, sino yung katim ni Paul? Si Anthony ba ang katim ni Paul? Kami, may team kami, si Peter and John. Dapat may team din kayo. No? Ang katim ni Paul, si Silas at si Timothy. Kaya pagkagaling sa Macedonia, dumiretso yung dalawa sa Corinth. O di ba, ang galing? Dapat ganito rin ang Christian sa panahon natin, no? May teamwork tayo. Sabi ko nga si Santare kanina, next week, paglabas natin ng church, puntahan natin yung kausap ng isang tatay sa mall. Diba? Kailangan ganun eh. May partner sa pagmimisyon sa salita ng Panginoon. Dahil lahat tayo, instrumento ng Diyos para sa kanyang kadakilaan. Amen. Kaya mula doon sa verse 5, pagdating ni Silas at Timothy galing sa Macedonia, binuhos na ni Paul ang oras sa pagpipreach ng mensahe sa mga Jews. Pinuprove niya sa kanila na si Jesus ang Christ. Ito yung magandang bagay sa buhay ni Paul. At kapag ang isang lingkod ng Diyos, sinusuportahan ng mga kamanggagawa, may pagpapatuloy ang kalooban ng Diyos. At kahit hindi suportahan ang manggagawa ng Diyos, susuportahan ng Diyos yan. Kasi sa Diyos pa rin yung gawain para sa kanyang buhay. Amen. Pero mas malaga, dahil ikaw ay kapatid sa pananampalataya, tulungan natin ang mga lingkod ng Panginoon at manggagawa ng Diyos para patuloy na ipahayag ang mabuting balita. Kaya't wag na wag kang mag-aalala. Sabi mo sa katabi mo, wag na wag kang mag-aalala sa mga pangailangan mo. Kasi ang Diyos ang magkakaloob nito. Amen. Kaya sa Corinth, nakilala, nagkaroon ng magandang team, nagkaroon ng pagkakataon, no, na buhay, at muling pinalakas ng Diyos ang buhay ng mga taong inilagay sa lugar na iyon. At hindi lang yan, sa buhay ng mga taong patuloy na naging instrumento ng Diyos sa Corinth. Hindi lamang yung buhay nila isinuporta sa kanilang mga mahal, sa kanilang mga kamanggagawa sa salita ng Panginoon, kundi kahit ang kanilang tahanan ay naging instrumento ng Diyos para ibahayag ang mabuting balita. Hello, kaya ang tahanan natin ngayon, sayang naman kung hindi yan magagamit sa kalooban ng Diyos. Ilan pang tao sa bahay mo hindi nakakilala sa Panginoon? Dalhin mo kami doon. Dalhin natin ang biyaya ng Diyos. Dalhin natin ang mayamang awa ng Diyos sa bawat tahanan natin upang sila'y makakilala sa Diyos. Sila Priscilla, ganun ang ginagawa nila sa tahanan. No? Tinulungan si Paul, nakakilala sila Priscilla, Aquila, at patuloy nilang nais na maging instrumento ng Diyos. Kaya pati ang tahanan, mga kasamahan sa sambahayan, ay nakakilala sa Diyos. Kaya sa buhay ng mga tinawag ng Panginoon, so isa rin to sa makikita natin sa mga nakaraan na inahayag sa atin, di po ba? Sino-sino yung mga taong nakakilala yung kanilang tahanan? Yung jailer, di ba? Nakakilala sa Diyos. Si Lydia. Di ba? Ang dami. Pero ang Christian ngayon, okay na kami mag-asawa. Malalaki na yung mga anak ko. Sabihin naman nung tatay, kayo na lang mga anak. Matanda na ako. Kaya alam ko lang ginagawa ko. Pero dahil alam mo yung kalalagayan ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos, dapat magkaroon tayo ng tibok ng puso para sa pagbabahagi ng mabuting balita sa Panginoon. Amen. Kaya kung tayo ay patuloy na susunod sa nais ng Panginoon at tayo ay tutugon sa panawagan ng Diyos gaya ng ginagawa nila Paul, nila Silas at sa mga taong inilalapit ng Diyos sa buhay nila, maging sa kapanahunan natin magpapatuloy
ang pagkakaloob ng Diyos para sa kanyang dakilang pangalan. Amen. Para sa kanyang kapurihan. Kaya lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin, Diyos lang ang magkakaloob nito sa buhay po natin. Tingnan niyo po nangyari sa kanila. Ilang taon si Paul na natili sa Corinth. 1 taon kalahati, 18 buwan. Tama po ba? 17. 18. Diba? 18 buwan lang si Paul sa Corinth. Ang daming nakakilala sa church, sa synagogue. Bakit? Kasi pinuprove ni Paul si Christ. No? Ikinikwento ni Paul ang tagapagligtas na si Jesus. Kaya maraming church sa kapanahon natin mabagal dahil may mga Christian na hindi talaga ipinupus yung kadakila at kabutihan pagliligtas ng Diyos. Iniisip ng marami, trabaho tungkulin lang ito ng isang nakakilala o nag-aral sa isang Bible school at sa mga leader ng iglesia. Mali po. Ikaw ay hinirang, pinilit, tinanggap mo si Jesus, naway ikay di maging pagpapala para sa buhay ng mga taong di pa nakakilala sa Panginoon. Handa po ba tayo na maging instrumento ng Diyos? Tandaan po natin yung una. Ang Diyos, ako ang tapat na Diyos na magkakaloob. Kung dudugtungan mo, magkakaloob sa'yo, sa atin, at sa lahat po. Amen. Kaya, pangalawa, ano yung pangalawa natin? Ako ang tapat, ako ang makapangyarihang Diyos na tagapagligtas. Amen. Mula sa verse 6, makikita din po natin dyan, no, yung mga bagay na kabutihan at kadakilaan ng Diyos. No? Yung tagapagligtas. No, sabi ng verse 6 hanggang 8, nang kinokontra ng mga ito at nilalait, pinagpag niya ang alikabok sa damit niya bilang warning. At sinabi niya sa kanila, kasalanan nyo na yan pag may nangyaring masama sa inyo. Sakit naman, no? Parang bahala kayo. Parang ganun sa term, bahala kayo. Pero sabing ganun, wala na akong kinalaman dyan. Simula ngayon, pupunta na ako sa Gentiles. Kaya iniwan na sila at tumira sa bahay ni Titus Justus, isang Gentile na sumasamba sa Diyos, katabi ng synagogue ang bahay nito. No, ang galing, no? Naniwala sa Panginoon ang leader ng synagogue na si Crispus, pati ang pamilya niya. Marami pang mga taga-Corinth ang nakinig ng mensahe, ang naniwala at nabaptize. Amen. So tandaan natin, ang Diyos na tagapagligtas sa Corinth at sa panahon natin, yan pa din ang Diyos na magliligtas sa mga taong nais makakilala ang Panginoon. Pero kailangan ng Diyos ang katulad mo at katulad ko na nakakilala sa Panginoon para ibahagi ang mabuting balita ng Diyos. So dito makikita natin na ang Diyos ang tagapagligtas, no? Makikita natin mula sa Nehemiah chapter 5 verse 13, ito'y patungkol doon sa mga bagay na nangyari sa buhay ni Nehemiah, no? No, yung kasi binanggit dito yung pagpapagpag ng alikabok. Alam niyo 'yon? Yung hindi naman yung kinuha mo yung sapatos mo, chinanon mo. Hindi 'yon, no? Pinagpag, ito'y simbolo lang sa kapanahunan kapag ka nangangaral o may mga bagay na hindi angkop sa kalooban ng Diyos at sinabi ang katotohanan, yun ang kanilang tradisyon, yun ang kanilang gagawin. Ipapagpag yung alikabok sa kanila bilang patunay na nakarating ang salita ng Diyos sa kanila. Naipahayag ang kalooban ng Panginoon. Nangyari din ito doon sa buhay ng mga disipulo. Sa Book of Acts, no, sa chapter 13:51, naisir ito sa atin po ng pastor na talagang pinagpag din yung kanilang mga panyapak mula doon sa mga taong binahagian nila. So sa panahon natin, paano gagawin yan?
Magpapagpag din ba tayo ng alikabok? Hindi po. Kasi tayo po ay mga biyaya at habag din ng Diyos. So, bahagi natin ang mabuting balita sa kanila. Kaya sa verse 30 ng 10 and 14 ng Matthew, isa rin ito sa nangyari sa kanila. No? Sana mabasa niyo po iyan, yung patungkol sa ganyang senaryo ng buhay. No, talagang pinagpag nila, kaya sabi ng Panginoon sa kanila, sila na nakakaalam. Kung ang salita ng Diyos ay naibahagi ng isang Kristiyano sa kanyang lugar at hindi tinanggap ng mga taong kanyang binagian, ang Diyos na lang ang nakakaalam sa mga buhay ng mga taong yon. Ang mahalaga, ipinaabot ng isang Kristiyano ang mabuting balita mula sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. So, saglitin lang po natin yung Matthew chapter 10 para may konti tayong liwanag dun sa ating pong sinunod na talakay na tagapagligtas. Kasi hindi naman yun ang basihan, kundi isa yun sa paalala ng Panginoon. At sa mga disipulo, nangyari din po iyon. So, tingnan lang po natin. Wala naman po sa screen yun. So, basahin natin yung chapter 10 ng Matthew, verse 14. Ayan. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bahay o bayan, umalis kayo doon. Ipagpag ninyo ang mga alikabok sa mga paa ninyo, sign na nire-reject ninyo sila. So isa to sa nabanggit ng Panginoon sa mga disipulo. Kaya sa kapanahunan natin, ipagpapatuloy natin ang pagbabahagi ng mabuting balita at ang Diyos ang patuloy nakikilos sa puso ng mga taong nababagian po natin. At ang Diyos na nakababatid sa kanilang mga buhay kung sila naging totoo o hindi sa mga bagay na pag-response sa salita ng Panginoon. Kaya ito'y paalala para sa ating pong mga buhay. Na, kasi totoo yun na kahit papaano o hindi papaano, totoong may pananagutan tayo sa Diyos. Alam niyo po ba yon? Nakakala na ibang Christian, kapag ka nakakilala siya sa Panginoon, wala na siyang responsibilidad. Ang tinuturo ng Biblia, kaya po may pagmimisyong ginagawa para ipagpatuloy yung mga bagay na nais ng Panginoon. Kaya makikita po natin dito sa Book of Acts, no, sa aklat ng mga gawa, no, yung buhay ng mga taong ito na nagpapatuloy sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Ipinagpapatuloy nila yung pagbabahagi ng mabuting balita. At ipinakita rin nila Pablo, nila Silas at Timothy yung mga bagay na nais ng Panginoon. At nawa sa kapanahunan din po natin, kaya nga po meron tayong go on and make baptize, make disciple, no? Yung mawin, yung mga hindi pa nakakilala, yung mga makasalanan, mawin sa Panginoon. So dapat, kung sa Corinth, nag-go ang mga disipulo, dapat sa lugar din natin meron. Amen. Meron mo ba tayo nun? Yung go sa Novaliches? Wala tayong ganyang malayo na ang ibang mga Christian sa pag-mission sa panahon po natin ngayon. Dahil sobrang abala ang mga tao. Minsan nakakalungkot na nahahatak pa din yung mga mananampalataya sa mga bagay na makamundong gawa. So kaya bilang isang Christian, bilang isang Kristiyano, patuloy tayo maging isang disipulo ng Panginoon. Kaya diyan makikita natin na sa mga taong ayaw doon sa nais ng Diyos, ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Kaya sa buhay ni Cornelio, nung marinig niya mabuting balita, di ba? Sa Acts chapter 10, no? Talagang yung buong pamilya niya ay nakakilala sa Diyos. Isang tatay, isang magulang, isang may posisyon sa lipunan, nung makakilala sa Diyos,
Hindi niya ipinagkait yung kaligtasang kanyang natanggap, kundi ito'y kanyang isinaboy doon sa mga kasamaan niya sa tahanan, maging sa mga taong kanyang nasasakupan. At ganun din ang nangyari sa Book of Acts sa chapter 4, sa verse 44, di ba? Noong nagpupurit na nanalangin ng mga disipulo, biglang bumaba ang banal na espiritu sa buhay ng mga tao. So ito ang mission natin, ang patuloy na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. So mawin ang mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos, turuan at patuloy na mabautismuhan ayon sa Bibliang kaparaanan. Hindi sa kaparaanan ng tao na wiwisikalan ng tubig, wala pang pagkaalam sa buhay, paglaki sabihin niya, baptize ka na. Pero sa panahon natin mga Christian, hindi yun ang disenyo ng salita ng Panginoon. Kaya sa verse 16, yung buhay ni Lydia ng jailer talagang nakakilala sa Panginoon. Bakit po? Kasi kailangan ng tagapagligtas. At walang ibang tagapagligtas na binabanggit ang Biblia, kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen. Naunawa natin. Kaya mga kabataan, sa pagpasok ngayon sa panibagong taon, sa panibagong hakbang, maraming kabataan kayong makakasama. Sa loob ng eskwelahan, hindi nyo pa sila kilala kung sino-sino, pero ang Diyos ang magkakaloob ng mga kasama ninyo kung paano kayo magmimisyon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos. Handa ba mga kabataan na magmisyon? Yung mga papuntang ibang bansa, kung kayo dadali ng Diyos sa ibang bansa, nawa maging sentro lagi ng ating puso ay ang pagmimisyon ng Diyos. Dahil may mga tao nakarating sa iba't ibang panig ng mundo, nakalimutan ang mensahe ng Diyos, nakalimutan kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, hindi madali ang pagsunod sa Diyos. Tandaan po natin. Amen. Ang pagsunod sa Diyos ay isang bagay na ilustrasyon ng Panginoon na mahirap pumasok sa masikip na pintuan. Amen. Kapag ka nasa masikip kang pintuan, tingin po ninyo, kayo po ba ngayon ay nasa masikip na pintuan? O kayo ay nasa maluwag na pintuan ngayon? Kasi kung kayo po ay nasa masikip na pintuan ngayon, tama ang dinaraanan po ninyo. Yan ay patungo sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi madali. Amen. Ang sabi ng iba, madali lang daw sumunod. Nakakalungkot yun pag sinabing madaling sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung madali sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, check mo yung sarili mo. Baka hindi talaga si Kristo ang tinanggap niyan. Baka ibang, kasi kapag si Kristo ang tinanggap, maraming trials ang pwede mong maranasan hanggat nabubuhay sa mundong ito. Kaya bilang isang lingkod ng Diyos, dapat maunawaan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, no? Kaya sa 1 Timothy o 2 Timothy chapter 3 verse 12, so minsan pambasahin lang natin patungkol ito sa paglilingkod sa Diyos para sa ating pong dakilang tagapagligtas. Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12. Basahin lang po natin. Meron pa po tayong oras, no? Chapter 2, ayan. 2 Timothy chapter 3, ba't ako yan? Chapter 3, verse 12. Ang sabi niya gano'n, sa totoo lang, papahirapan ang lahat ng gustong mamuhay ng matuwid dahil sumusunod siya kay Christ Jesus. Ano niyo po? Yeah. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka makaranas ng mga bagay na sinasabi ng Biblia. Maraming church ngayon, di ba? Hindi nakakaranas ng ng mga pagsubok sa buhay. Pero sa mga tao lumalakad doon sa makipot na daan, magagasgasan ng mga braso at balikat mo dahil masikip nga ang dinadaanan natin.
isang bagay na kung saan kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, makakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Kaya wag na wag po tayong mag-aalala. No, sabi ng ating title sa pinag-aaralan, wag kang matakot, kasama mo ako, sabi ng Panginoon. Kaya ang Diyos ang magliligtas kung saan ka dadali ng Panginoon para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen. Ang Diyos ang magliligtas. Ang Diyos ay tapat na nangako para iligtas ang buhay ng isang taong magtitiwala at magsusuko ng buhay sa Diyos. Pangatlo, ayan, tatlo na tayo, dalawa na lang. Lapit na. Pangatlo, ako ang Diyos na palaging mag-iingat. Na-experience nyo na po ba yon? Ang Diyos laging nag-iingat sa inyo? Minsan may kwento, muntik na raw siya masagasaan sa kanyang pagtawid. Sa palagay nyo, siya naman pala, kung tumawid, ay ura-urada. Hindi mo na tinitignan yung mga dumadaan sa sasakyan. No? Kaya minsan aksidente, minsan kagagawan din ng tao. Amen. Magmotor ka, mag-helmet ka, ayaw mag-helmet. Na-aksidente. O, di ba? Minsan may mga bagay na yung pag-iingat ng Diyos, minsan sinasawata ng isang puso, no, na nagmamadali sa buhay. Ang pag-iingat ng Diyos ay lagi pong nasa atin kung uunawain natin mabuti ang kalooban ng Panginoon. At tulad ng isang mga nakaraang katuruan, nabasa sa Biblia, magsiinom kayo, hindi kayo maano. Anong ginawa ng iba? Nagsiinom. Walang natira, wala nang lumabas sa church. Bakit? Tapos ang buhay lahat. So, yung pag-iingat ng Diyos, dapat sinasamahan din natin ng sabihin nito, ng pagmamahal, no? Sinasamahan din natin ng pagrespeto kasi ang Diyos ang totoong nag-iingat sa ating mga buhay, no? Si Abraham nga pinangakuan ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita Abraham, pararamihin ko yung pamilya mo. Sabi niya, wala man akong anak. Yung ano ko lang, alalay ko lang, ang bigyan mo lang ano. Pero sabi ng Panginoon, lumabas ka, tingnan mo ang langit, ganyang karami ang magiging pagpapala ko sa'yo. Huwag kang matakot, ako mag-iingat sa iyo. Amen. So kaya tandaan natin, ang Diyos ang laging mag-iingat. Maging sa buhay ni Isaac, sinabi rin to ng Panginoon, ako ang Diyos ng iyong ama, iingatan kita. Aalagaan ka. Aking ina. Sabi ng Panginoon, aalagaan ka, iingatan ka. Promise ng Diyos yan eh. Siya mag-iingat. No? Kapag ka ang Diyos, kapag ka sa panahon natin bilang isang Kristiyano, nababasa mo ang salita ng Panginoon, unawain natin mabuti. Sabi niya sa Banal na Espiritu, anong kalooban mo, Panginoon? Sinabi na ng Diyos, sinawatan na nagbasa, may nangyari sa kanya, kalooban yata ng Diyos na ako'y nasagasaan. Mali. May mga bagay na kamalian tayo nagagawa bilang tao. Pero kung titignan natin, kahit si Jacob, ang sabi, pumunta ka sa Egypt, pagpapalain ko, dito magkakaroon ng isang malaking bansa. Dahil ako ang Diyos ng iyong ama, pagpapalain kita, huwag kang matakot. So kaya gaya na sabi ng Panginoon sa atin ngayon, huwag kang matakot. May takot pa ba sa puso mo? Huwag kang matakot. Kasi ang Diyos ay mabuti at matapat sa kanyang pangako. Kaya bilang isang mananampalataya ng Diyos, ang sinasabi ni Paul, no, doon sa chapter 3, sa chapter 18, isang gabi nagkaroon si Paul at ang sabi sa kanya ng Panginoon, ito'y nakatutuwa sa buhay ni Paul. Siguro kitang-kita na ng Diyos yung puso ni Paul. Parang bibitaw na, no? Parang sa isang church na simbahan, yung pastor bibitaw na kasi yung mga kasamahan parang ayaw gumalaw. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot. Nasabi ni Paul, ituloy mo lang ang pagsasalita at huwag kang titigil kasi kasama mo ako. Di ba? Isang Diyos ang nangako sa isang tao na ginawang disipulo ng Panginoon para ipagpatuloy ang kalooban ng Panginoon. Dahil marami sa Corinth ang tunay na nais na makakilala sa Diyos. At ganyan din sa ating pong kapanahunan. Maraming mga tao
asiwang-asiwa sa salita ng Diyos, no? Kapag ka nakita na ang salita ng Diyos, ang tinitignan ng kapwa niya tao ay yung kanyang kahinaan. Lahat naman tayo mahihina. Lahat naman, sinasabi nga po natin, walang perpekto sa ating pong kapanahunan. Kahit si perpekto, hindi niya nagawa yung mga bagay na ma-perfect ang kanyang buhay. Pero dahil ang kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng isang tao, dapat ipinagpapatuloy yung pagmimisyon sa kapanahunan natin. Kaya si Paul, pinalakas ng Diyos, ang sabing ganon, hindi ka masasaktan kahit ng sino, kasi marami akong tagasunod sa city na ito. Pero mo, hindi pa nagaganap yung pupuntahan, hindi pa nakikita ni Paul yung kanyang pupuntahan, may mga inanda ang Diyos ng mga tao para makatuwang sa misyon ng Diyos. Kaya ikaw, nandito, katuwang ka, katuwang tayo, katuwang tayong lahat sa misyon, kalooban ng Panginoon para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya si Jacob, nung dali ng Diyos sa Ehipto, di ba? Nagsimula ang isang bansang Israel. Kaya sa panahon din ni Yosafat, nagkaroon ng digmaan, pinapalakas ng Diyos. Yung mga tauhan, si Yosafat, si Haring Yosafat, pinapalakas ng Diyos, sinasabi ng Diyos, huwag kang matatakot, kakampi mo ako. Gaya ng inawit natin kanina. Amen. Ang Panginoon ang higit nating sandat at lakas para sa mga bagay na nais gawin ng kaaway. Kasi hanggat may binubuksan ng Diyos ng pintuan, pilit itong isasara ng kaaway. Kaya huwag kang papayag, sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag na isara ang pintuan ng Diyos sa puso mo. Isara ng kaaway. No? Huwag mo siyang payagan. Kasi ang kaaway, ang trabaho niya ay magsara. Magsara na magsara. Ang Diyos naman, bukas ng bukas para sa mga taong nakakilala sa Diyos. Kaya si Paul, nung mangyari ang mga bagay na ito, dinala sa hukuman, tignan niyo po, nung dali siya sa hukuman, dahil ang Diyos ang nag-iingat, napaya tuloy yung mga Hudyo. Anong gagawin ko sa inyo? Batas niyo pala yan. Hindi naman batas ng Roma yan. Iniingi yung diskusyon. Kayo na magayos niyan. Kasi aral at batas ninyo sa mga Hudyo ang kanyang binabahagi, ayusin nyo na lang. Minsan may ganyang buhay sa buhay sa panahon natin, mga Christian. Instead na makatulong sa gawain ng Diyos, minsan nagiging instrumento pa para malayo sa Diyos yung buhay ng ibang tao. Kaya pag-pray po natin, katulad ng inawit natin kanina, God of Revival. Kailangan natin ng isang revival sa ating kapanahunan. Kaya nung hindi na nila kumbaga, hindi nila maapuhap si Paul, iba ang tinuligsa. Sino tinuligsa? Si Sostenes, no? Isang leader ng synagogue na nakakilala sa Diyos, siya yung sinunggaban, siya yung binugbog. Di ba yung binugbog? Dahil lamang nakakilala kay Kristo, binugbog. Di ba? May mga taong ganyan, magkamali lang isang mananampalataya ng Diyos, sa kapanahonan natin, ang dami ng bukol agad na natanggap. No? Talagang hindi yan sila masisisi dahil nakatingin sila doon sa mga bagay na kahinaan ng tao. Kaya si Gallio na to, na governor ng Roma, talagang mas pinaburan pa niya sila Paul. No? At hindi pinaburan ng isang governor yung mga bagay na kalahi ni Paul. Kaya dumating yung pagkakataon na si Sostenes na lang ang kanilang binugbog. Dinala rin sa korte, pero hindi rin sila pinansin ng gobernur. Bagkus, sila ay pinalayas ng gobernur sa korte. So kapag ka ang Diyos ang nangako na patuloy na mag-iingat sa atin, saan man tayo dali ng Diyos, hindi mag-aagam-agam ang ating mga puso. Bakit? Ang Christ na binabahagi ni Paul at ang Christ na binabahagi natin ngayon ay iisa lang. Siya lang ang mananatiling Christ magpakailan-kailan pa man. Kaya sa panahon, kahit si Mary ay pinangakuan ng Diyos na sabi ng Panginoon sa kanya, kinalugdan ka, Mary. So, iba ang naging disenyo ng mga tao sa buhay ni Mary. Pero sa Bible, kinalugdan lang si Mary at pinalakas ang loob dahil magiging instrumento siya ng Diyos.
Pero sa panahon natin, mali ang pagkakadisenyo kay Maria. Maraming Maria ngayon. Bakit si Maria lang ang itinataas? Dapat sana lahat ng Maria. No? Kasi Mary, marami. Di ba? Dapat lahat ng Mary. No? Eh, si Mary lang eh. Lalo man apelyido na binanggit. No? Mas pinaburan na maraming katuruan ngayon na hindi naman dapat si Mary. Dahil marami, bakit isa lang ang pinaburan? So, dapat lahat ng Mary. So, paano ipapanalangin yun? So, yun yung disenyo ng Diyos na sa Kanya lagi magmumula ang pag-iingat. No? Siya lang ang laging nagbibigay ng pangako kahit sa kapanahunan pa nila maamang Abraham hanggang sa kapanahunan natin, hanggang kay Peter na lingkod ng Diyos, pinangakuan na rin sa aklat ng Luke chapter 5 verse 10. No? So, napakabuti ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Diyos sa atin ngayon na itong binabasa natin mula sa buhay ni Paul, sinabihan din si Paul na magpakatatag ka, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Dahil sa lugar na pupuntahan mo, marami akong tagasunod doon. Dito din, sa gawain ng Diyos, marami din tagasunod ng Panginoon. Amen. Kaya't patuloy tayong magsasama-sama sa gawain ng Diyos. Kaya magpatuloy lang po tayo, no? Makikita natin yung pangako ng Diyos kahit sa aklat ng Hebreo. Nababasa niyo po ba lahat ng pangako ng Diyos sa aklat ng Biblia? O ang kinukuha lang na maraming Christian yung bless mo ko, Panginoon. Pagdating sa pag-mission, hindi ako yan, Panginoon. Sila yan. Pero pagka-blessing, Lord, bless mo naman ako. Pero dito makikita natin, tunay na pinangako ng Diyos sa buhay ng mga taga-Hebreo sa chapter 13 verse 1, maging sa buhay ni Isaiah, no? Pinangakuan ng Diyos na palalakasin, patatatagin, dahil may plano ang Diyos hanggang sa kapanahonan natin. Magpapatuloy. Kaya ang Panginoong Yesus ay tunay na malaking regalo sa buhay po natin ngayon. Dahil kung wala si Jesus, talagang wala mangyayari sa buhay natin. Siya ang tunay na pinangako ng Diyos na kahit anong mangyari, lahat ng sumamba at sumunod at tumanggap kay Jesus at nagsuko ng buhay, totoo na ang Diyos ang mag-iingat sa mga taong iyon dahil nasa kanila ang Panginoong Yesus. Kaya bilang nakakilala sa Diyos, bilang mga mananampalataya, tayo ay patuloy na dumalakad doon sa makipot na daan. Kapag ka ikaw'y nasa makipot na daan na, huwag ka nang lilipat sa maluwag. Kasi maraming Christian lumipat sa maluwag na daan. Natakot sa pagsubok, natakot sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos, dahil laging iniisip hindi kaya, laging iniisip na walang kakayanan. Sino ba may kaya? Wala namang kaming kaya. Wala kaming bulldozer, wala kaming building, wala namang lahat kaya. So lahat naman may mahihirap, pero nagiging instrumento ng Diyos dahil sa kanyang kadakilaan. Amen po ba? Kaya yung mga taong binanggit sa Biblia, na kahit na mga bagong nakakilala sa Diyos, ginugulpi, binubugbog, dahil ayaw ng iba na kapag binuksan ng Diyos yung pintuang masikip para sa mga taong handang pumasok sa lugar na yon, pilit na inaagaw ng kaaway para dali sa maluwag. Totoo naman eh. Kapag ka dumaan ka sa maluwag na daan, hindi ka naman talaga matatapilok, di ba? Hindi naman talaga magagasgasan ang buong katawan mo kasi nasa maluwag ka nga eh. Pero dumaan ka sa nakakanasan ba yung dumaan sa makipot? Yung halos ipiga mo na yung tiyan mo para makadaan ka lang. Yung hindi ka na makahinga para makadaan ka lang sa makipot. So, ganun din ang buhay ng Kristiyano sa kapanahonan natin. Kung paano naranasan ng mga disipulong ito ang pagmimisyon sa bawat lugar na nakaranas ng mga pagbubugbog at panglalait
at mga bagay na hindi makabuti, lalo tigit kalahi nila, hindi sila pinapalagahan. Ito yung mga taong sinasabi ng Biblia na hindi nyo na pananagutan ang kanilang mga buhay. So kaya sa panahon natin, marami mang ganyan tayo maranasan. Ang mahalaga, ibinabahagi natin ang mabuting balita ni Kristo. Kaya lagi tayong magtiwala. Kaya sa dami ng problema na naranasan ng mga disipulong ito, ang mga pagbabago, ang sinishare ng gumawa ng sulat ng Book of Acts na si Dr. Luke ay para mabago yung mga taga-Roma, mga leader, mga naninirahan sa kung saan-saang lugar, ay ipinapakita na meron pa rin talagang tao na handang sumunod at makinig at magsuko ng buhay sa Diyos. Dahil ang Diyos ang tunay na mag-iingat sa lahat ng bagay. Pang-apat, yan, last na. Ayan. Pang-apat, so isa rin sa paalala, no, na napakalaga din talaga sa buhay ng isang Kristiyano sa kapanahonan natin na talagang laging paalalahanan, pasalamatan ang mga kapatid sa pananampalataya sa Diyos. At yun ay ginagawa natin sa ating pong kapanahunan. Kinukumusta, pinapaalalahanan, binabati sa pamagitan ng mga cellphone, malaking bagay, malaking tulong yon para sa paglagong spiritual din ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Pang-apat, ito na po. Ako ang Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay. Ayan. Mula sa verse 18 hanggang 22, no? Sa pag-i-stay ni Paul sa Corinth at ni Priscilla, ni Aquila, so nakaranas sila ng mga bagay na hindi man nakalulugo, hindi nila maunawaan, pero dahil alam nilang ito'y kalooban ng Diyos, nagpapatuloy sila sa pag-misyon ng Panginoon. Kaya dumating sa punto na si Paul ay lilisan muli sa Corinth, no? Next week, saan kaya siya pupunta? Sa Maligaya? Sa Mighty One? So, next week, mapag-aaral natin kung saan pupunta si Paul. Pero dito, nag-stay si Paul, sabi ng 18, nag-stay si Paul sa Corinth at maraming araw kasama mga disciple at saka siya umalis sakay ng barkong papuntang Syria. Kasama niya sina Priscilla, Aquila, noon nasa Caesarea, siya nagpagupit siya ng buhok. Ito pala yung sabi, nagpagupit ng buhok dahil sa panata niya sa Diyos. Sa panahon kasi nila Pablo, ng mga Israelita, may mga tao talagang hinirang ang Diyos na kung tawagin ay Nazarene. No? Hindi pala negro ang mga Nazarene. No? Ba't sa panahon natin, negro? Parang sinubsuban ng kahoy na apoy na naging negro, tapos pinagpapairan, Nazarene daw, Nazareno. Pero sa kultura ng mga Hudyo, sila yung mga pinili. Kapag pinili, hindi sila pwedeng tumikim ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Gaya ni Samson, di ba? Si Samson, halimbawa, pinili. So, di ba, narinig niyo yung katuruan niya na si Samson ay hindi pwedeng kumain nung pinatay yung honey, minom ng alak, di ba? Yun yung mga tao na pinili ng Diyos mula sa sinapupunan ng kanilang ina na talagang itinalaga na sila ng Diyos para sa paglilingkod, may panata sila. Kaya si Pablo, nung mahaba ang buhok, siguro natapos niya yung kanyang panata doon sa Corinth. So, nagawa na niya magpagupit ng buhok. Siguro yung barbero nung galit na galit dahil mahaba na yung buhok, sayang yung buhok. No? So, ito yung senaryo ng mga mga Hudyo. No? Kaya sa pang-apat, ako ang Diyos na nagtatakda ng lahat ng bagay. So mula sa kaganapan sa buhay ni Pablo, ni Priscilla at ni Aquila, so naging instrumento pa rin sila ng Panginoon. Na kahit na nire-request ng mga tao sa Corinth na mag-stay pa rin si Paul, pero may mga bagay pa rin na gagawin si Paul para lisanin panandalian ng Corinth. Kaya sinabi niya sa verse na yun, sa mga huling talata, sabi niya, kung gusto ng Diyos, no, sabi gano'n sa 21, sinabi lang niya sa kanila, nung paalis na siya, babalik ako dito sa inyo kung ang gusto ng Diyos. At tumalis sa Efeso, sakay
ng barko. Kaya bilang isang Christian na itinalaga ng Diyos, ano ang panata mo mula nung makilala mo ang Panginoon at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? Totoo, may panata ang isang Kristiyano. Ang Christian, hindi lang siya nabuhay sa panahon natin ngayon nang ganun na lang. Meron siyang panatang ibahagi ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Ang panata natin ngayon, hindi tayo magpapahaba ng buhok kasi hindi tayo mga Israelita, hindi tayo mga Hudyo. Lahat ng klase ng buhok pwede ngayon. May kulot, may tayo, may sidekick, may bahala kung anong gusto mo. Ang mahalaga, yung pusong yan, may panata sa Diyos. Hindi ang buhok ang magiging sandigan ng kaligtasan ng buhay ng kapwa natin, kundi si Jesus ang totoong sandigan ng kaligtasan ng ating mga buhay. Tayo saglit na tumayo.